paraphernalia natin, ang ating Biblia, ang ating ano dyan, ballpen, at lalong-lalo na po ang ating spiritual earring. Ay, ano? Matitin po tayo para sa Word of God. Tawagin po natin si Pastora Josie Hernandez. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Batiin nyo nga ba yung mga katabi? Amen. Total restoration. Kaninang umaga pinag-aralan natin about sin o about sa kasalanan at tinapik sa atin Pastora Ana yung patungkol sa kasalanan, mga nakakatakot ng mga bunga nito. At nasa kasaan doon na may minana tayong kasalanan kay Adan at kay Eva. Ang talagang plano ng Panginoon ay perpekto, close, joyful, intimate relationship sa Kanya, di ba? In the Garden of Eden, habang sila ay naglalakad at namimitas sa mga bulaklak, di ba? Ang ganda ng relationship nila kay Lord face to face, nakikipag-usap sa kanilang Panginoon. Pero hindi pinagbawal. Ano yung pinagbawal doon na hindi dapat kainin? Lahat yan, pwede nyo kainin. Sabi ni Lord, di ba? Mga bunga, puno, gusto nyo ngat-ngatin, bahala kayo, wag lang ito. Di ba? Ano yun? Di ba? Sinasabi ng maraming mansanas. Sabi ng iba, langka. Tree of the knowledge of good and evil. Huwag kainin ng bunga. Pero dahil natisip sila ng dyablo, mayroong nanakaw sa kanila yung kaaway. Ngayon, doon nagsimulang masira yung relationship ng tao sa Diyos. Sa buhay na ito, mostly about relationship, di ba? Sino na po may mga asawa? Life is about relationships. Ano mga relationship? Relasyon ng mga mag-asawa, relasyon ng magulang sa anak, relasyon ng magkakapatid, di ba? Magkakamag-anak, magkakapit-bahay, magkakaibigan, pastor sa miyembro, miyembro sa miyembro. So ano bang relationships? At alam niyo bang napakahalaga ng mga relationship? At ang pinakamahalagang relationship sa mundong ito ay relationship ng tao sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Because if our relationship with God is right, all other relationships will fall into its right place. Amen po ba? Amen. Nagkaroon ng broken relationship ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero hindi pumayag si Lord na magkaganon. May ginawa siyang kaparaanan. He wants to restore it. May mga mag-aasawang naghihiwalay, hindi na nare-restore. Di ba? May mga kaibigang nag-aaway, naghihiwalay, hindi na nare-restore. Pero mga kapatid ko, si Lord, ayaw niya na hindi ma-restore yung relationship niya sa tao. Bakit? Nag-invest siya ng pinakamahalaga. At sino yun? Yung kanyang anak. Si Jesus, ibinigay niya sa mundo. Papayag ba siyang mawalan na ng kabuluhan yung pagkamatay ng Panginoon dun sa krus? Panginoon Jesus sa krus? So, ginawa niya ng paraan, yung relationship natin hindi manatiling broken. Gusto niyang ma-restore. At ngayon, pag-uusapan natin, alam po pamilyar na kayo dito, the story of the prodigal son, di ba? Isang gabi, merong tatay, patutulugin na niya yung kanyang anak sa higaan, at bago matulog, binasahan niya muna ng Biblia, at nagbasa sila ng storya sa Luke chapter 15, the prodigal son. At nung natapos na istorya, sabi ng tatay sa anak niya, "Anak, ano natutunan mo sa istorya nito?" Ang sabi ng anak, "Huwag aalis ng bahay nang hindi dala ang credit card." Pero sa palagay ko, hindi naman yan ang gusto ituro sa atin ng Panginoon dito. Magbukas nga tayo, Luke chapter 15. Gusto kong basahin ulit natin ito sapagkat dito pinapakita gaano ba talaga kalawak, kalalim, kawalang kapantay, walang katulad
yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Luke 15, nagsimula sa 11 hanggang 20. Pakibasa po sa Tagalog. Makinig po tayo. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain niyaon at nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit sa mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis nga na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapa, kunin ang pinatabang kuya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Salamat, sis. Sige, lubusin mo na yung pinakahuli. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Amen. Nakakaiyak na istorya. Pero unang tanong, how a person ends up in a broken relationship with God? Ba't nga ba, alam minsan, siguro dahil sa matagal na rin akong nag-church, 16 years old ako nakakalala ko sa Panginoon, so 18 years na ngayon, ano? Iniisip ko minsan, hindi ko talaga mag-gets yung ibang tao, bakit lumalayo sila kay Lord? Alam mo yun? Alam na alam naman ng tao kung walang halaga ang buhay at walang mangyayari sa kanya kung malayo siya sa Diyos. Bakit nag-end up sa broken relationship? Kasi ang tao may nature na gusto niya maging independent, di ba? Ayaw nating napapakialaman. Ayaw nating merong nangunguna sa atin, nag-uutos sa atin. So, unang ginawa ng tao, it is a result of our own choices. Kaya hindi natin pwedeng nasihin ng Diyos, ba't ganito ang buhay ko, ba't ganyan? Choices natin, di ba? Sinabi ko na nakaraan linggo, mga decisions, pagpili. Ano yung choices na yun? That he decided to be independent. Sa Amerika, lalo na, ilang taon pa lang ang isang anak, umihiwalay na sa magulang, di ba? Live-in na. Pero kung natutuwa ng mga Pilipino tayo at nakalakhan natin na konserbatibo ang mga magulang natin. Bakit? Eh, lalong dadami populasyon ng Pilipinas kung hindi. At lalong maghihirap. Pero alam mo yun, isa pang magandang bagay doon, marami tayong mga magagandang manners na natutunan. Tayo mga Pilipino, di ba? Kasama ba kayo? O kinalimutan na natin yon. Hindi ko naman sinasabing tradisyon, yakapin ng tradisyon, pero alam mo yung mga itinuro sa ating kagandahang asal, magmano, gumalang sa matatanda, di ba? Opo at opo. Pero huwag tayong sasama sa daloy ng mundo na papasama ngayon. Una na sinabi ng lalaki dito, he decided to be independent kaya kinuha na niya mana. Because he wanted to take control and run his life, di ba? Minsan ganun tayo eh. Ayaw natin na pakialaman. Walang pakialaman. Pero kung minsan, ang hindi natin alam, kaya tayo pinapakialaman kasi nakikita ng mga ibang tao sa paligid natin na papahamak na pala tayo. Nung minsan may nagtanong sa akin isang membro, Pastor, hanggang saan po ba dapat pakialaman church? Depende sa taong gustong pakialaman siya. At pangalawa, sabi ko, nakikialam lang ang church kung alam ng church na siya yung napapahamak na,
At ayaw namin siya mapahamak doon at maglubalog doon sa kasalanan o sa kapahamakan. Nakikialam kami agad kaya namin makialam. Bakit ba? Wala lang. So, ako, mas gusto ko na mapakialaman. Bakit? Kasi, natutuwid ako. Amen? Yung mga tao ay napapakialaman, mostly napapahama. Pag nandun na sa kumunoy, sabi, ay, pakialaman niyo ako! Nakalubog na. So, number 2, His seek fulfillment in sin. Iniisip kasi ng mga ibang tao, nandun ang kasiyahan at kaganapan ng kagalakan sa kasalanan. Alam mo yun, tayo, kung ikaw ay laging uma-attend dito sa God is Alive, maghapon tayo nandito, nag-aaral sa hapon, may SGS, pero naisip ko na isang araw, sabi ko, dapat ang talagang gawain na ngayon hanggang alas 5 kasi gusto ko namang matulog yung iba, after 5 o'clock magpahinga, di ba? Kaya lang sila, hanggang alas 8, nagpa-practice, gusto nila yun eh. Pero ang hindi ko sabihin, yung ibang tao, kaya ayaw manatili sa church, hanggang 12 lang ako, kasi gusto nilang lumabas kasi iniisip lang kulang ang kasiyahan sa loob. Siguro it all depends on how you see it, di ba? Amen. Kasi ako, wala nung nakakilala ko kay Lord, parang kulang ang oras kung hindi ko na-spend sa gawain ng Panginoon, isang araw na nga lang, di ba? Hinayang ako pag naubos sa labas, alam mo yung may hinahanap na hindi nakita? Yun ay, kung ayaw, alam mo yung hinahanap mo, andyan lang yun eh, oh. 2 oras na lang hihiikot dyan, di ba? Hindi mo makita. Sayang ang oras, sana nasa church na lang kami. Alam mo yun? Amen. Pero maraming tao, iniisip nila na ang fulfillment ng buhay, nasa sin. Pero yung iba, hanggat hindi nila nakikita at nararanasan, hindi natututuhan. Kaya ano nangyari? Hindi siya pinigilan ng Ama. Di ba? Anong ginawa ng Ama? Binigay sa kanya hinihingi niya. Akin ang mana ko. Binigay. At pagkakuha niya ng mana niya, ng kanyang pera, di ba? Nagpakalayo-layo, nilustay sa lahat ng mga ABS-CBN, alak, babae, sugal, lahat ng magagandang babae, cabaret, diba? Bar, nightclub. Naubos lahat ng pera niya. So, diba? Wasted living. Sabi ganon, prodigal living, wasted living. Bakit wasted? Ang pera ay nasasayang kapag hindi dinadala sa tamang pagdalhan. Amen? O sa dapat pagdalhan nito. Iisip ko tayo, karamihan dito, may mga anak, mga nanay na, di ba? May mga pinag-aaral ng mga kapatid. Isipin niyo to. Kung tayo nagbibisyo ng sugal, kasi nung nasa shopping kami, ang libangan ng mga tao doon, tawis, tsaka nagiinuman, alak, sigarilyo, sugal. Iniisip ko, hindi ko rin mag-gets to. Nagtatrabaho kami dito, pinaghihirapan namin bawat kusing. Tapos ibibili ng alak. Eh kung ibili ko ba ng damit ng anak ko yun, natuwa kay anak ko. Tama po ba? Eh kung ibibili ko yun o iipunin ko sa isang piggy bank, after 1 month, magkano na yung ibinili niya ng alak na yun? Magkano alak? 20 po. Di ba, naalala niyo yung mga kasama natin doon? Magtotongis, natalo, iisa lang nakikinabang doon. Kasama ko po ba kayo? Huwag kayong magagalit sa akin, pero ngayon pag-isipan natin, wasted ba ang mga kinikita natin o ang buhay natin o hindi nalagay natin sa tama? Kasi sayang, dinadala natin doon sa bisyo, sayang, nagkakasakit ka pa. Uwi ka sa gabi, suka ka ng suka, bangingi ka, kinabukasan, di ka makapagtrabaho. Di ba? Hello? So, ano mo yun? Eh, kung binili mo ng headband ng anak mo yun. Shoes. Di ba? Yung sako niya, sugat-sugat na kasi tsinelas na. Oh, may butas na yung sako. Hindi na pagkakas na mga tsinelas. Tapos ikaw, ina. Di ba? Bangingi ka lang tuwing linggo. Hello? Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, mag-isip ka. Mag-isip ka. Huwag natin sayangin mga kapatid ko. Bawat sentimo na tinatanggap natin, i-anticipate natin, di ba? Dali natin sa tama. Eh si Lord, pinagpapala niya yung alam humawak ng tama. Amen po ba? Kapag alam niya sa prodigal living mo dinadala, wasted living, paano ka pagpapalain? So, itama natin. Ito na mga consequences na nangyari sa kanya. Poverty. Isipin mo, anak siya ng isang napakayamang tao, pero ano nangyari sa kanya?
naubos lahat ng pera, naghirap doon sa lugar, tama-tama naman. Alam mo yun, sabi niya, mamalasing nga naman. Di ba? Pero, kung sana hindi niya inubos yun sa walang kapararangang bagay, binisnes niya sana, di ba? Inopen niya ng mga business. Yumaman sana siya, pero inubos niya sa prodigal living. So, poverty, humiliation, anak siya ng mayaman, pero ano ang naging trabaho niya? Nagpapakain ng baboy. Nakikikain sa baboy. At ito po, yung istorya na to ay Jewish. Ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng mga pagkain marumi. Baboy nga, hindi nila kinakain. Pero kay Mama na, hindi ko tinuturo yun. Ha? In the Old Testament, pinabawal yun. Pero in the New Testament, sabi ni Lord, nung napako ako sa krus, huwag niyong ituring na marumi ang mga nilinis ko na. Amen. So ano ang mga nilinis ng dugo ng Panginoon? Lahat. Lahat pwede kainin, kahit tayo, kainin mo. Nilinis na lahat nila. Pero ano, bumalik tayo dito sa prodigal son. Nakikikain sa baboy. Diba? Humiliation. Ano ba? Nawala lahat ng mga privileges niya bilang anak. Laluha ako. Kasi, di ba? Pero alam niyo ba? Yun ang bunga ng mga kasalanan. Pero mga kapatid ko, hindi pa payag si Lord na gano'n, na malayo tayo. Alam niyo, ito pinakamabuti sa Panginoon, kahit gano'n tayo kasama, gano'n tayo gumawa ng kasalanan, hindi na niya babanggitin na ito, ulit-ulitin pa yun. Bumalik ka lang. Di ba? Amen. Tayo mga magulang okay, pag nagkasala sa ating kapwa natin, di ba? Sorry na. Di ba, nag-away kayo mag-asawa, tapos maya-maya kinakalabit ka. Sorry na. Ikaw ganyan na. Yung mga babae. So, pero itong anak, ano nangyari sa kanya? He came to his senses. So, ito, steps to restoration. Binibilisan na natin, tinawid ko kanina, so binibilisan natin ito. Kung naranasan natin sa buhay ito, nagkamali tayong desisyon. Ng lalaki ka o ng babae ka, alin man doon, nagpakagumon-gumon ka sa bisyo, nagpakalayo-layo ka sa Panginoon, ayaw mo nang umaten. Pero dito sa church, kahit nawawala ka, bumalik ka, always welcome ka. Amen? So kay Lord, ganun din. Merong mga steps to restoration. At dito sa binasa natin, ang unang naranasan ng lalaki nung naghihirap na siya, yung realization na, he came to his senses. Nakapag-isip-isip siya. Ang unang dapat na mangyari sa atin, we admit the stupidity of staying where we are. Minsan, ayaw natin binabanggit yung salitang stupid. Pero yung mga sitwasyong gano'n, di ba? Kailangan kasing ma-realize ng tao na yung kinaroroonan niya ay hindi tama, pero stupid, walang halaga, walang kabuluhan, para bumalik siya doon sa pinanggalingan niya. At umalis na siya doon sa naroroonan niya na yun. Magkaroon siya ng realization. Magkaroon siya ng dissatisfaction sa mga bagay sa paligid niya. Alam mo yung mga tao kahit nandun na sa messed up na buhay, alam mo yung napahamak na. Tapos ikaw kaibigan, nina-encourage mo, sumama ka na ulit sa akin, walan ka na ulit sa church. Kasi siya, alam nangyari sa buhay niya, di ba? Napahamak na, naghirap na, wala nang nangyayari mabuti sa buhay niya. May mga taong hindi nila nakikita yun eh. Hindi, okay lang ako. May mga taong ayaw na bumalik. Pero mga kapatid ko, ang simple lang just admit na yung naroroonan mo ay wala na nangyayari sa'yo, so bumalik ka na. And pangalawa, return to God. Return to God with a repentant and humble attitude. Bakit may karugtong na repentant and humble attitude? May mga taong hihingin tawad pero mayabang pa rin. Nung bata pa ako, pag pinagagalitan ako ng pastor ko, obligado mag-sorry, di ba? Dahil para okay na, matigil lang yung usapan, mag-sorry na lang. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Para matigil ang usapan, magsasorry, okay, sorry na. Pero, talaga ba nag-sorry? So, nung naranasan ko yung mga time nag-sorry ako, sorry po. Tapos, sinundan ko pa ng ganito, di ako mapakamit. Tapos, sorry ako. Hindi ako tama. So, nag-text ulit ako. Kasi naman minsan iniisip ko, wala na akong dalawang tama.
Ayun eh. Tapos nag-text siya, nagsusorry ka ba talaga? Basta po, mga kapatid ko, kung tayo talagang feeling sorry with a repentant and humble attitude. Halimbawa, itong anak ko na to, naisip niya, tatay ko daming pera, susulat na lang ako. Dear tatay, sorry po, mali ako. Meron ka bang tira dyan? Meron ka bang tira dyan? Padalan mo ako. Wrong then. His father cannot bless him by staying at the place where he is. Kailangan bumalik siya. So to have a restored relationship with God, you must leave the old life behind and return to God. Kailangan iwanan mo, tsaka ka bumalik sa Diyos. Amen po ba? Ano po tayo, may mga pinanggalingan tayong buhay na, di ba? Mga mababahong kahapon, maruming kahapon, nakakahiyang kahapon. Minsan pag may nagkakwento sa akin ng buhay niya, naku, ba't ko ba na-open to sa'yo lahat, Pastora? Baka itsisimis mo ako. Huwag kang mag-alala, sa atin lang to. Tapos, babe, sino yun? Sino yun? Pero naman po, hindi naman malaga kay Lord ko anong hapon mo eh. Amen? Ang malaga sa Kanya, yung ngayon. Tinanggap mo siya, hindi na binibilang ni Lord yung mga nakaraan niya. Nagsisimula ngayon ang bagong buhay mo ngayon, nung time na tinanggap mo ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Tinanggap niyo na po ba si Lord? Amen. Doon nagsimula ang totoong buhay mo. Doon nagsimula. So, mga kapatid ko, huwag tayong babae na hindi ma-restore. Sayang, yung mga privileges na matatanggap natin. At hindi lang dahil may privileges, kundi dahil napakasarap na maayos ang relasyon natin sa Diyos. So, pangatlo, recognize that God will lovingly welcome you home. May mga taong mahirap magpatawad. Ba't nga ba ganon? Ano? Nagkasala, halimbawa yung anak nagkasala, yung nanay, nandun, umabalik. Diba? Humihingi ng tawad sa nanay, sinarapin to, magdusa ka. Mga ganun tayo, no? Magpapatay na pa ako, hindi ka makakauwi sa bahay na to. Ano mo yun? May mga ganun, di ba? Amen. Pero mga kapatid ko, if God forgives us, then, sino tayo para hindi magpatawad? Amen po ba? Lumang katuruan na yan, pero marami pa rin taong ayaw magpatawad. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka. Tawag tayo. Kung dumarating sa buhay natin, iniisip natin, ang hirap bumalik sa Diyos. Ang dumi-dumi ko na, ang bad ko na, pasaway ako. Kahit gano'ng karami kasalanan mo, Isaiah 1:18? Di ba? Come now and let us reason together, says the Lord. Si Lord nag-iimbita, marumi ka, halika, lumapit ka sa akin. Di ba? Sasabunin kitang mabuti. Hanggang sa maging kasing puti ka ng snow. Gano'n man kapula yan, di ba? Magiging parang kang wool. Si Lord ang nag-i-invite. Ngayon, meron bang kasalanan na napakarami na hindi kaya nilisi ni Lord? Wala. Hindi ko maalala kung sa part ng Biblia, pero one time nakapagbasa ko si Lord daw ay parang isang napakatapang na sabon. Ano mo yun? Good news siya sa lahat ng mga ayaw bumango sa pamilya niya. Ayaw, hindi ako bumango, dumi-dumi ko. Si Lord mag-welcome sa'yo. Alam niyo ba yung kantang Tie a Yellow Ribbon? Tie a yellow ribbon from the old tree. Panahon ni nanay at tatay yun, pero narinig ko sa jukebox. Yung story, alam niyo sa lalaki, nakakulong sa loob ng mahabang panahon. At ngayon, nung laya na siya, sumulat siya sa kanyang minamahal, pauwi na ako. Pero hindi alam ng lalaki kung patatawarin siya ng kanyang minamahal, di ba? So, sabi niya, para malaman ko kung pinatawad mo ako, maglagay ka ng yellow ribbon doon sa old oak tree na malapit sa bahay natin, nasa bakuran ng bahay nila. At pag nakita ko yun, ibig sabihin, pinatawad mo ako. Ngayon, habang nakasakay siya sa bus pa uwi, iniisip niya, kung meron kayang yellow ribbon doon, ako ba nasabi? Kasi hindi na siya uuwi. Ang plano niya, pag walang yellow ribbon na nakasabit doon, didiretso na siyang sumakay sa bus at di na siya uwi ng bahay. Kasi ano pa sa saysay ng buhay niya doon kung hindi naman siya napatawad? Diba? Pero alam mo ba? Nung makita niya yung old oak tree, 100
Luke chapter 15, verse 7 and 10, that there is joy in heaven over one sinner who repents. There is more joy of the angels in heaven over one sinner who repents. Isa lang yun. How much more kung napakarami? So mga kapatid ko, do not ever think na hindi ka tatanggapin ng Panginoon pagka bumabalik ka. Kalimutan na natin yung pride. Amen? Nagkamali tayo, okay, nagkasala tayo. Mas malaki yung pain na mararanasan mo kung hindi ka babalik kay Lord kaysa bumalik ka. Amen? So, lunukin nyo na yung pride nyo. At ano yung mga sumunod doon? There are 7 good things that God did. Diba? The Father did on the Son. Nire-represent kasi nito si Lord. Una, diba malayo pa lang nakita niya yung anak. Kaya niya nakita kasi nakamata na siya agad. Nag-aabang siya talaga. Minsan kasi ang tao pag nagkasala ay guilty eh. Siguro kaya nila ako pabalikin doon. Diba? Dito sa church, sino nagpatotoo kanina? Kahit nawawala siya, excuse me, kahit nawawala siya ay welcome pa rin siya. Eh, gano'n naman talaga dapat ang church eh. Amen po ba? Amen. Lalo ko itong naisip ng isang araw. Meron nag-evangelize kasi. Tapos yung na-evangelize niya, ang sabi sa kanya, ayoko ng mga born again. Born again ka? Ayoko sumama sa'yo. Bakit naman? So nalungkot siya. Bakit naman? Eh kasi may nangutang sa amin na born again, hindi kami binayaran. Ang laki-laki ng utang. Ano pangalan ng church nyo? Baka sa inyo matin. Nalungkot ako. Sabi ko, namatay si Lord para sa mga tao, para sa church. Nagtitipon-tipon tayo, gumagawa na lahat ng effort para ang ilan man lamang sa mga kaluluwang ligaw ay maligtas, di ba? Tapos, tayo nga sa loob, gagawa ng ikakapahamak ng ibang tao nasa labas. Ano sa palagay niyo? Hindi tayo dapat ganon, amen? Wala sa God sa life dapat nun. Amen po ba? Mangungutang tayo, hindi tayo mababayan, mas tatakasan natin, tataguan natin. Sabi sa Bible, sa Proverbs, ang isang nangungutang na hindi nababayad ng kanyang inutang ay wicked. Amen? Yes. Hindi ako nagpaparinig sa mga may nabasama. Nagtuturo lang ako. Oo, inasama mo mabayad sila. Pero ang topic dito, ang sinasabi ko ito, mga kapatid ko, tayo, paano natin maipapakita pag-ibig ng Diyos mo? Di ba? Tayo gumagawa ng masama sa mga tao sa labas. How can we show to the people that we are children of God? Kung gumagawa tayo ng mga kasamaan. So, ang ginawa ng Ama, di ba? Naghintay. He ran. He saw His Son and then He ran. This is the first time that God runs. Sa Middle East, mayroong tradisyon doon na ang Ama ay hindi tumatakbo para pumunta sa anak niya. Bakit? Yung reputation niya masisira kasi ang mga tatay ay dapat na mataas. Amen. Pero alam ba? It doesn't matter. Mawala na reputation ng ama na to. Tumakbo siya para ipakita sa anak na welcome ka. Ganon si Lord sumalubong sa'yo. Umaalis ka, nagkakasala ka, basta you have a repentant and humble attitude, tatakbo si Lord para sumalubong ka. At pagkatapos, nung magtagpo sila, di ba? Tumatakbo eh. And then, the Father hugged and kissed His Son. Amoy bagoy. Di ba nag-aalaga ng mukhang amoy? Diba? Pero, it doesn't matter kung ano amoy niya, ano itsura niya. Iyakap ng Ama. At ano sabi? Madali! Kumuha ng robe, kumuha ng sandals, kumuha ng ring. Pinapakita dito yung kanyang acceptance, yung kanyang position as a son. And his status. Amen? Hindi ba ang nasa isip ng anak, hindi na ako karapat-dapat, ituring mo na lang akong isa sa mga alipin. Pero ano ba yung Ama? Ano sabi niya? Madali. Robe, ring, and sandals. It signifies his status, his position. Amen? And ano yung isa? The acceptance of the Father na anak ka pa rin. Amen? So mga kapatid ko, kung iniisip mong broken relationship mo kay Lord, malayo, welcome ka. Amen? Nag-aabang lang sa'yo si Lord. Huwag natin isipin malayo na Panginoon, hindi mo naman